Hi guys! Welcome dito sa Desana Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading. Your energy at best. Upright Batong King of Pentacles. King of Pentacles. Yes, it's upright. Hardworking ka and kung hindi pa abundant yung buhay mo, kung hindi ka pa influential, magsisimula na maging influential ka, na maging abundant yung buhay mo, na maging secure financially, na maging masagana yung buhay mo, na prosperous yung buhay mo, na maging stable ka financially. You are a good provider, reliable na person. You are intelligent, marunong ka sa business, yan. Nine of Wands in reverse. Hindi ka na natatakot eh. Hindi ka na nakakaramdam ng takot. Yung nakaramdam ka ng na-intimidate ka. Hindi ka na nakaramdam nun eh. Na na-intimidate ka. Or natanggal na yun sa'yo. Nakarecover ka na from that. Pwedeng trauma, phobia. Nakarecover ka na sa trauma or phobia. And hindi ka na always na yung kailangan mo depensahan yung energy mo or yung sarili mo na kailangan mo maging defensive always o to guard yourself or yung itaas mo yung wall mo kasi natatakot ka na baka may gagawin sa'yo na hindi maganda yung iba o may isense sa'yo na hindi maganda yung iba. Yan. Ano pa? Energy mo yan. Ay, integrity. May integridad ka. You're honest and you stand up for what is truth, what is right. Matapang kang sabihin ng totoo kasi honest eh. May ano pati dito, para jaguar, tiger. And pag nakita mo yung totoo, kasi you have the ability na makita yung katotohanan eh. Behind the mask, behind closed doors, or pag nakikita ng iba ay madilim na wala silang makikita na hindi nila makikita yung katotohanan kasi because of the manipulation, illusion, and scheme and deceit and mapahide na ginagawa ng iba o pa-secret. Ikaw, you have that ability to see or to observe those mga naka-hide, no? O mga nakatago na hindi makita ng iba, na hindi mo observe ng iba. Sinasabi mo yon, you're honest. Matapang ka na sinasabi yung totoo. Na kahit alam mo magagalit, no? Yung oh, kahit alam mo magagalit, syempre magagalit sila na i-booking mo sila, na i-reveal mo yung katotohanan, the reality. Kasi iba, hindi kasi intuitive. Hindi nila malalaman o hindi sila aware sa mga pahide at yung scheme ng iba at yung mga behind their false mask or behind closed doors, kung ano mga ginagawa na pahide at mga tago ng iba, mga ganun ba. So yan, integrity. So ano pa ang energy mo yan? Integrity talaga. Binalasa ko na yun. Integrity talaga. So ano pa? Energy mo yan. One more.
the sun is skull, yun talaga eh. You have the ability to know, meron kang masusi para makita mo, malaman mo. Para bang meron kang meron kang kakayanan na malaman yung mga naka-hide talaga, yung mga naka-close, yung kung ano yung nasa loob o nasa loob ng closed doors na yan, ng naka-close na mga or naka-lock na mga doors or drawers or anything na naka-hide, na nakatago. Yan. Parang meron kang kakayanan na malungkat yun, malaman yun. At mabilis mong malaman yun. Mabilis ka mag-isip. Sharp and clear yung isip mo. Yung ganun. So, ano pa? Kaya ako hindi ko nilagay yung yung integrity dyan kasi nakahubad. Ano pa ang energy mo ngayon? Desire. You have a strong desire, determined, may focus ka on something, on someone, or anything. Yan. Anong darating sa'yo? Chariot in reverse. Ito nag-hold back, hindi determined or nag-hesitate pa na mag-take na action, o i-pursue ka, o gumawa ng move. Pero hindi siya courageous, hindi siya ganun positive na mag-take na action. Ano yung chariot na yan? Ano napalid? The moon. So that person ba to? Pero, ewan ko, upright ba yun? Parang in reverse. No, it's not a person. It's deceit or scheme, no? Yan ang paparating. Yung parang hindi siya makasugod, guys, no? Paparating kasi ginawa nila to na scheme, paparating. Pero hindi siya makasugod, hindi siya nagsasucceed. No, itong scheme nila, parang nagkaroon ng balance, nag-juggling lang, ganun. Ganun ba? It's their scheme, no? Yan. Para mag-juggling ka sana. Pero, hindi nga siya nasisend sa'yo. Hindi siya pang-atake. Hindi siya makasugod, no? Hindi siya person. Scheme nila, deceit, pero hindi makapang-atake, hindi makasugod eh. Ano yan siya? Yung sinent nila na yan. Para lituhin ka, para mag-juggling ka, magkaroon ka ng doubt sa mga desisyon mo, sa mga paniniwala mo, sa pinapaniwalaan mo, para ma-confuse ka, parang to create illusion sa isipan mo, blocks sa path mo, mga ganun ba? Demonyo yung sinent nila. Let's see, demonyo yung sinent nila, pero hindi makapang-atake, hindi makasugod. Hindi makasugod si demonyo. Because you have the spiritual authority. Yes, because nagtagumpay ka na magkaroon ka ng spiritual authority. Because you have a spiritual authority. Yan. Madami ba ito na set ng demonyo? Let's see. Madami. Madami. Oh. Madami. Bakit sila nasa-set ng demonyo? Nainggit sa'yo? Hindi. Na-intimidate sila sa'yo? Kung bakit sila nasa-set ng demonyo sa'yo? Hindi. Ano yun? Na-insecure sila sa'yo? Kung bakit sila nasa-set ng demonyo sa'yo? Ano insecure? Ano insecure?
Na-insecure sila sa'yo. Pero hindi nila alam na ma-impure na sila. After lying sa ginagawa nila. Dahil sa insecurities lang nila, ay gumagawa sila ng witchcraft. Na insecure. So, akala nila ay walang parusa. Meron. Meron parusa. Ay, nako. So, ano pa? Ang next na darating sa'yo, Three of Swords, ex mo yan. Or past person. Yeah. It's your ex. Yan ang darating sa'yo. Ex mo. Bakit siya darating sa'yo? Si ex mo. Sinong ex mo yan yung darating sa'yo? Itong person na defensive. Bakit darating si ex mo na yan? Dahil magkakaroon ng new beginning sa inyong dalawa. And dahil hindi pa tapos ang lahat sa inyo, kahit ex mo na, magkakaroon pa ng new beginning. Magkakaroon pa ng second chance, third chance, second chance. Magkakaroon pa ng ano sa inyo. Another shot, charot. Another relationship. O gusto pa niya na makapagrelasyon sa'yo for sure. Anong gusto sabihin sa'yo na ex mo na yan na darating sa'yo? Six factor mo. I hope that you can forgive me one day. So, umaasa siya, no? Na mapatawad mo siya one day, okay? So, yan. Ano pa ang gusto sabihin sa'yo ni ex mo na yan na darating sa'yo? Page of Swords. Na-inspire siya sa'yo, interesado siya sa'yo, naging courageous siya, dominant yung blue dito. And, para ba nagkaroon siya ng freedom, at may pakpak eh, na gawin ang gusto niya. Pero talaga yung interesado siya, which is, magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa. See? Naging courageous siya na. At, nagiging ano siya, naging willing, nandun yung willingness niya na magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa. So, ano ang feeling sa'yo ng ex mo na yan na darating sa'yo? Three of Cups in reverse. Hindi siya masaya. Dahil kung merong third party o kung merong mga balakid o merong mga kontrabida, hindi siya masaya, hindi siya nagre-rejoice. Dahil sa may mga, kung merong third party niya, nasasaktan siya. Dahil merong third party, kung wala mang third party, ay merong mga humaharang, merong mga kontrabida. Yan, sa buhay ninyo. Sa connection ninyo. Ano naman ang wishes mo magagrant? The High Priestess. Na mangyari na yung mga minanifest mo. O kung meron kang mission, spiritual mission, ay mangyari na siya. Yun. Or yung minanifest mo, mangyari na.
magkatotoo na, mangyari na in reality. Ano pa ang nagustuhan sa'yo ng ex mo na yan at paparating sa'yo? Parating pa lang yan. Dahil clouded yung judgment mo. Dahil clouded yung judgment mo. So, what's with judgment and reverse here? Dahil you're honest. Honest din to sun eh. Basta strong yung sun sa isang tao, honest yan. Di ba may integrity ka? Dahil, yun, honest ka. Gano'n naman may integrity. Gano'n na may integridad na tao. Honest, matapang na sabihin ang totoo. Hindi kagaya ng mga piki na tao na plastic. Walang integrity. Kasi ayaw nila ng may marami silang kagalit o may nagagalit sa kanila. Kaya ang ginagawa nila, traidor na lang. Takot sila ng harap-harapan na sabihin ng totoo. Ganun ba? The sun. Pero yung may integrity ay honest yan. No? Matapa na sabihin ng totoo. Yan ang may integrity. O may integridad. Na-honest ka na sabihin kung naging clouded yung judgment mo. O na-honest ka na bold and daring ka. Na ipakita yung totoo. Kung naging clouded mo yung judgment mo. Hindi kagaya ng iba na yung isip mo, naging clouded. Hindi kagaya ng iba na yung weakness na hindi nasasabihin yan. Bakit? Samantalahin ng mga kaayaw nga naman. Samantalahin talaga nila yan. Kahit ngayong tulungan mo pa turuan mo, yung ituturo mo sa kanila, yung gagamitin nila against you. Yung pagtulong mo sa kanila, samantalahin nila yon para parang yun na yung ano nila, parang door nila na parang binuksan mo yung pintuan mo sa kanila. Door na nila yun, way na nila yun, no? Kasi binuksan mo yung pintuan mo sa kanila na parang tinulungan mo sila. Parang nagkaroon sila ng lakas ng loob para pasukin ka at samantalahin yung pagiging mabuti mo, yung pagiging matulungin mo. At ang gusto ay nakawan ka na, o kaya ay nakawin na yun sa'yo, yung ganun ba? May ganyan kasi, hindi naman lahat, pero may mga ganyan. And yan, glorified by the sun. And ano pa nagustuhan sa'yo ng person mo? Na ex mo na yan, napaparating sa'yo. Death card. So the death card here. Kahit yung mga flaws mo ay nagustuhan niya sa'yo. Yung may nagbago sa'yo, may nag-change. Yung yung merong nag-transform sa'yo. Yung mas lalo kang naging matapang or naging matapang ka na depensahan yung sarili mo, no? Dahil sa mga pinagdaanan mo sa buhay. Yan, dahil sa parang dumaan ka sa butas ng karayom dahil sa mga challenges and transformation na pinagdaanan mo. Yan. Ano pa nagustuhan sa'yo? Noong ex mo na yan, napaparating siya.
Hermit. Kasi you're not aloof. Hindi mo na-isolate yung sarili mo. Sa kabila siguro na may pinagdadaanan ka, kahit dumadaan sa transformation, kahit na-clouded pa yung judgment mo sometimes, no? Hindi ka nagkukulong sa bahay niyo. Hindi ka mahihain. Ano pa nagustuhan sa'yo ng person mo na yan, ng ex mo na yan, na paparating sa'yo? Ano nagustuhan niya sa'yo? Queen of Air. Kasi, mabilis ka mag-isip. You have the ability to see and observe things, or nakikita mo yung katotohanan, no? Na yung iba hindi nila makita yung katotohanan. Para bang owl na nakikita ng owl yung mga sa paligid niya kahit madilim. Yung ibang hayop wala sila makita. So parang ganun. Katulad sa false mask na wini-wear ng iba. Nakikita mo yun. If they're fake o nag-wear sila ng false mask, nakikita mo yung katotohanan. Yung mga naka-hide, yung mga hindi napapansin ng iba. Nakikita mo yun, napapansin mo yun, obserbahan mo yun, gano'n. Yun ang nagustuhan niya din sa'yo. So, ano yung wish ng person mo, na ex mo na to, paparating sa'yo? Anong wish niya for you? Ang mag-introspect ka, ang maging aloof ka, ang maging introvert, ang umuhay ng tahimik na parang hermit. Bakit? Gulong buhay mo? Pwede. Parang palang pa to. Pwede. O kung anong reason niya, basta ganun ang wish niya for you, no? And ano pang wish ng ex mo na to? Napaparating sa'yo ng wish niya for you pa. Parang in reverse eh. Yung hindi ka na mag-commit, hindi ka na mag-put ng hard work, or hindi ka na mag-hard working, hindi ka na mag-commit. Kung may karelasyon ka, if you're in a long-term relationship, or kung may karelasyon ka ngayon, may kakonect ka, yung hindi tatagal yung relationship nyo, yung hindi siya maging long term, yung hindi ka mag-commit sa taong yun. Yan. Ano pa ang wish niya for you? Ng ex mo na yan na paparating sa'yo. Kasi syempre papasok siya sa buhay mo eh. Ang may-unite kayong dalawa. O mapasa kanya ka. Piliin mo siya na maging lover mo. Magkaroon na ng union sa inyong dalawa, na makita mo na siya ang true love mo. Siya the one. Na siya ang person na divinely guided yung inyong connection. Yan. Ano naman paparating pa sa'yo? Three of Wands. Matagal mo nang inantay. Ano yan? Three of Wands.
magkaroon ka ng new love, may paparating na blessing sa'yo, may beginning, ganyan. Ay, matagal mo nang inantay. Ito na yun for sure, yung ex mo, na stagnant yung connection nyo. Inantay mo to kasi naging stagnant, o maybe si person mo na stagnant, para na bind ba, na tali ba, na trap siya, na bitag, ganun, na hindi nakapag-take na action sa'yo. Ay magkaroon na ng new beginning sa inyong dalawa. So yan. And ano pa, next na darating sa buhay mo, itong 6 of Cups na to, yung person na meron kayong soul connection, maybe it's your twin flame, spiritual connection, yan ang darating sa'yo. Pwede siya din yan. So ayan, kaya parang ano kailangan mo mag-grant? Nine of Swords, mo overthink sa person mo, or else ay tungkol sa pag-overthink, tungkol sa pag-atake sa isip. Also the Nine of Swords here. Na hindi mag-succeed yung mga ginagawa yung pag-atake sa isip mo. Yan, hindi mag-succeed yan. O yung pag-atake nila sa isip ninyo ni person mo na mga na-atake. Hindi mag-succeed yan. So ano pa yan? Wala. Ano pa mag-grant na wish mo? 7 of Wands. Na may magdepensa sa'yo. Hindi. Na depensa ka ng person mo. Pwede. And or else yung makapaglalagay ka ng depensa, o may magprotekta sa'yo. Magprotekta. Yan. Yung may magprotekta sa'yo. So ano pa wish mong magagawin? Yung hindi ka na ma-stagnant, o yung connection ninyo ng person mo hindi na ma-stagnant, o si person mo hindi na ma-stagnant. So yan. Na makarecover ka na at si person mo, or kung sino sa inyong dalawa sa person mo, ikaw, sa sadness, sa emotional turmoil, sa pagre-regret, sa manawala sa inyo, sa panginayang, mga ganon, sa negative emotion. And ano pa, nasi parating siya ng person mo. Ten of Pentacles. Ang bumuo kayo ng pamilya. Pakasawa ka niya. Ang mumuhay ka ng masagana, kompleto, lahat na nandyan, at yung titira ka sa malaking bahay. Yan. Ano pa? Ang Ten of Pentacles na ito na gusto ng person mong buhay, kasama ka. Whip. Ayan. Na parang kayong whip. Alam yung whip? Parang buntot pagi. Ayan. Pamalo na mavanish, mamatay mga evil. Yan ang nakakapatay sa mga aswang, evil. Para kayong whip, hindi lang aswang, kundi ini-evil. Kahit witches, evil na kasi yan eh. Kampo na nakadiliman yung mga witches na yan eh. Kaya di ba pinapatay ng mga manggagamot na din yan? Kasi yan naman ang nakalagay sa Biblia, patay ng mga witches. Eh yan ang totoo.
patayin ang mga mangkukulam kasi kampo na yun silang kadiliman. And afterlife, impyerno talagang bagsak kaluluwa naman yan. Nakaiba nga niya, tinatala pa sa impyerno, tapos labas pasok yung mga python, Diyos ka na forever na ganun, sitwasyon nila doon sa impyerno. Kasi nga, kampo na ng kadiliman, no? Hindi naman sa inaano ko na parang kasi yung mga yan may choice naman yan sila kung sa mabuti o masama sila papanig, kung mabuti o masama ang kanilang gagawin, pero pinili nila ang maging masama dahil sa inggit, insecurities, pagkaganid, kahaman. Yan ang mga rason, kadalasan ng mga yan. Kadalasan. At, yan. So, vanish niyo mga evil, no? Na hindi na sila destroy, makapanggulo, at hindi na sila makapanghalit sa inyo, na sa ganun ay makabuo na kayo ng pamilya at mamuhay ka ng prosperous, masagana, kompleto. Ayan. Ano pang gustong buhay ng person mo na yan, si ex mo, na mag-pursue sa'yo, kasama ka. Uy, na-sense ko to ito ngay lumabas. Coffin. Bakit coffin? Ano yung coffin dyan? Sense ko na yun ang lalabas. Stars. Namuhay ka ng positive. Sinaga ng araw. Ito whip na yung mga mangkukulam at yung mga evil mapatay ninyo. Baka yun ang gusto niya. Na yung mga nagsisense ng negativity, mga mangkukulam, evil, na mga tao mapapatay ninyo. Kasi para kayong whip. Yung ganun, whip. Merong mga baluktot na tao. Like mangkukulam. Kasi evil na yan. Kampo na ang kadiliman. Evil nga, evil doers yan sila. Mga evil na yan, kampo nyo ng kadiliman, di ba? Nakalagay mismo yun sa Biblia na pinapapatay ng God talaga yan. Kaya di ba yung mga manggagamot na iba, pinapatay na nila yan. Kasi, nako guys, mahirap ko i-explain kasi yung iba, talagang mga tuwiran pa sila, no? Na tao din naman sila, anak daw sila ng Diyos. So, ewan ko, dugo ba't laman sila ng Diyos? Sabihin na anak sila ng Diyos. Hindi sila dugot laman ng Diyos. Galing sa likabok at lupa ang tao, kaya hindi anak ng Diyos. Parang kinaabig na lang o parang tinuring na lang na anak ng Diyos, no? Yung mga tao. Pero ang totoo, hindi naman talaga galing sa laman at dugo ng Diyos yung tao. Yung ganun ba? Hindi galing sa laman at dugo ng Diyos ang mga tao. Ano lang yan, galing sa lupa, likabok ng tao. Diba, bumabalik sa likabok at lupa yung katawan ng tao. Yan, ganoon. Kasi doon ang galing ang tao. Pero tinuring na lang parang anak. Tuloy ba, pag mag-alaga ka ng aso, parang turing mong anak. Kaso lang, meron talagang mga tao na pinili yung gumawa ng kasamaan, yung maging kampo ng kadiliman. Sa kadiliman sila papanig. Yan. So yan, kaya nga pinapapatay. Unang panahon pa yan, pinapapatay naman talaga yan Hindi yan sa brutal. Di ba? Nung panahon ni Noah, di ba? Nilipol yung mga tao. Kasi mga evil doers. No? At nung panahon na yun, may mga witchcraft na talaga noon. At may mga Nephilim pa. At may mga masama na talaga yung mga tao dahil evil. Hindi lang na-notice yung ng iba yan. Kasi parang kinukonsinti na lang nila kasi tao lang, ganito, ganyan. Pero kung you have the ability to see, no? Katulad nito, no? Kung ganyan ka, at yung sa isa kanina na, ito, Queen of Air,
na nakikita mo yung realidad, kung gaano ka cunning and evil yung mga tao, karamihan ng tao. Nakikita mo kung gaano ka evil yung mga tao. Totoo lang. Kung gaano ka sila ka-deceitful, deceiver. Kung ano yung totoo, realidad, no? Sa mga pag-ugali ng mga tao na talagang masasabing evil nga ang mga tao. Ang iba, karamihan nga eh. Karamihan. Ako ma-observe yung karamihan talaga. Kaya, pagka, kung sino masama, yun ang kakampihan ng marami. Kasi, para-paraw silang masasama eh. Yun ang totoo. Kunti lang ang may integridad. Kunti lang ang aware sa kung ano'y tama sa mali. Kunti lang ang manindigan sa kung ano'y tama. Doon sila papanig sa sa mga evildoers, kasi ganun din naman daw sila, o di ba? Kasi dapat konsintihin na lang daw, parang tolerate. Kasi ganun din sila, gawaan din nila. Kaya birds of the same feathers flock together. Pero the worst is, marami talaga sa mundo to ang sa panig ng kasamaan. Char. Totoo na yun. Madami. Yun. Kung ganyan ka, makikita mo yon. Kung ganyan ka, yung Queen of Air dyan. At ito, makikita mo yung totoo. Pero kung hindi, madami ang hindi nila nakikita ang katotohanan sa mundo to. Hindi sila aware. Hindi nila nakikita yun eh. Mamatay yung mga witches. Kasi pinapapatay naman talaga yun ng God eh. Mga mangkukulam, mga evil doers, mga ganyan, mga mangkukulam na gumagawa ng scheme and deceit sa inyo. Siguro yung nagpastagnant sa inyo yung gusto nyo mamatay. Para kayong whip na papapatay na ninyo yung mga witches, mga mangkukulam, mga evil like mangkukulam na gumagawa ng mga witchcraft. O yung mga aswang. Pati aswang. Kasi kampo na din ang kadiliman kasi yan eh. Yung boss mo naman yan, demonyo talaga eh. Nakarinig na kayo niyan. Yung tawa ng aswang in aswang form. Ay, demonyo talaga. Ako nga sabi. Demonyo talaga itong aswang na to. Yung boss nila, pag tumawa sila, kasi narinig ko. Doon ako natulog sa taas. Nakikita ko kasi sa vision ko yan. Nakikita ko yung sa paligid ko eh. Kung mayroong mga dyan, mga atake na mga nakita ko yun eh. Basta may ganun kasi ako kakayanan. Mahirap explain siya eh. Kasi hindi lahat na may ganyan. Ewan ko lang kung marami ang may ganyan kakayanan. Pero yung iba hindi makarelate dyan. Sinasabi ko na yun, nakikita sa paligid kahit tulog, kahit nakapikit yung mata. Hindi makarelate yung iba dyan na walang ganyan. Hindi alam yung ganyan. So, ayan. Yung makarelate lang dyan ay yung may ganyang kakayanan. Yung alam yung ganyang kakayanan. Ayan. So, ito na lamang guys for collective reading.